Tahimik ang barangay na sunugan sa Monreal, Masbate tuwing dapit hapon, ang mga alon sa baybayin ang nagiging musika ng mga taga roon, habang ang hangin mula sa dagat ay may dalang amoy ng sariwang huli. Sa loob ng barangay, may isang maliit na puok, ang tawag ay Sitio Lagundian, kung saan halos lahat ng nakatira ay mangingisda. Doon nakatira si Tomas, isang kilalang albularyo at isa ring bihasang mangingisda. Mas kilala siya hindi lang dahil sa panggagamot, kundi dahil sa tapang niya sa mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Maraming gabi na raw siyang umuuwi ng hating gabi mula sa dagat na parang may sinusundan, o may naririnig na kakaibang tunog sa kagubatan, ngunit hindi natatakot. Para sa kanya, likas yun sa lugar. Hindi siya sumusuko sa mga bagay na nagpapagalaw sa hangin sa gabi. Isang hapon, habang sinusuri niya ang lambat na dadalhin sa pangingisda kinabukasan, dumating si Lester, isang binatang kapitbahay na hingal na hingal. "Tomas, kailangan ka namin," si Aling Paing, may kakaiba sa kanya. Napatigil si Tomas. Si Aling Paing ay isa sa pinakamatandang babae sa Sitio Lagundian, malakas pa kahit lumampas na sa 80 ang edad. Hindi rin ito madaling dapuan ng sakit. "Anong nangyari?" tanong ni Tomas. Kinuha agad ang sisidlan ng mga halamang gamot. "Bigla na lang siyang nanghina," sagot ni Lester, "pero di normal, Tomas, parang may humihila sa kanya mula sa loob." Hindi na nagtanong si Tomas, sumama siya agad. Pagsapit nila, nadatnan nila ang mga kapitbahay na nakapalibot kay Aling Paing. Nakahiga ito sa banig, nanginginig, at malamig ang balat kahit napakainit ng hapon. Ang dalawang apo niyang sina Rosa at Mika ay umiiyak habang hinahawakan ang mga kamay ng matanda. Simula kaninang umaga, may naramdaman siyang pagsakit sa likod, sabi ni Rosa. "Pagbalik ko mula sa balon, ganyan na siya, may sugat siyang hindi ko maipaliwanag." Lumapit si Tomas at maingat na hinayla ang damit ni Aling Paing pataas. Tumambad ang tatlong mahahabang gasgas. Malalalim at parang hinugot ng isang hayop na hindi kilala, pero ang higit na nakakakilabot ay ang amoy, maasim, parang nabubulok pero may kakaibang lamig na dumidikit sa balat. Agad na napatayo si Tomas. Hindi ito gawa ng tao, sabi niya, at hindi rin normal na hayop ang gumawa nito. Napatingin ang mga tao sa paligid, may ilan ng sumusulyap sa labas, nagtatago sa dilim ng silong ng bahay. "May narinig akong kakaiba kagabi," bulong ng isang lalaki, "parang humahagibis sa bubong, akala ko pusa." Umiling si Tomas, hindi pusa ang gumagawa ng ganitong marka. Habang sinusuri niya ang mga sugat, biglang napakislat si Aling Paing. Gumalaw ang likod niya nang parang may kumikiskes sa loob ng balat. Gumapang ang kilabot sa lahat ng nakakita. "Ilabas natin siya," sabi ni Tomas. "Kailangan ko ng tubig dagat." Dinala nila si Aling Paing sa may buhanginan, malapit sa dalampasigan kung saan madalas mag-uwi si Tomas ng huli tuwing madaling araw. Pagdating nila, sinimulan niyang haluan ng durog na halamang dagat at tubig alat ang isang mangkok. Nang lumapit siya sa matanda upang ipahid ang halo, biglang umungol si Aling Paing, pero hindi yun boses niya. Napakalalim at parang hindi mabuo ng normal na lalamunan. "Umalis kayo, hindi niyo ako mapipigilan." Nabitiwan ni Rosa ang kamay ng ina at napasigaw, "Tomas, hindi boses ng nanay ko yan." "Alam ko," sagot niya, seryosong nakatitig sa sugat, may umaangkin sa kanya. Paglapit niya, unti-unting bumubuka ang tatlong sugat, at may lumalabas na manipis na bagay, hindi bulate, hindi laman, kundi parang mahabang dila na nangingintab at gumagalaw na parang may hinahanap. Nagsipagaluhan ang mga tao. "Tomas, ano yan?" Halos manghina si Lester. Isa sa mga nilalang na gumagala sa gabi dito sa Masbate, sabi ni Tomas. Kapag may mahina o matanda, sinusubukan nilang pasukin para lalong tumagal ang katawan. Hindi na napigilan ni Rosa ang iyak. "Huwag kang lalapit," sigaw ni Tomas, habang umuusok ang tubig dagat sa bawat patak na tumatama sa sugat. Muling umungol ang matanda, ngunit bumalik ang tunay niyang boses, mahinang mahina. "Anak, tumakbo ka, hindi kita iiwan, ma, tumakbo ka bago." Hindi natapos ni Aling Paing ang sasabihin dahil biglang umangat ang katawan niya mula sa banig. Para siyang hinayla pataas ng isang puwersang hindi nakikita, umarko ang likod niya,
at lalong bamuka ang 3 sugat. Sa isang iglap, tumalon mula sa sugat ang isang maitim na piraso ng laman, matulis, mahaba, at parang may sariling buhay. Tumama iyon sa buhangin at gumapang papalapit kay Tomas. Tomas, umatrake, sigaw ni Rosa, pero hinarang niya ito gamit ang pinatigas na ugat ng bakawan. Kung lalabas ka, sabi ni Tomas, dito ka dadaan. Dahan-daang tumigil ang gumagalaw na nilalang at umangat, naglalantad ng mahabang panga, matatalas ng ngipin, at mapupulang mata na parang gutom, hindi tao, hindi hayop, at sigurado si Tomas, isa ito sa mga aswang na kumakalat sa mga liblib na baybayin ng Masbate. Tumalon ito papunta sa kanya, at doon nagsimula ang tunay na banggaan. Tumalon ang nilalang mula sa sugat ni Aling Paing, diretsyong papunta kay Tomas. Mabilis itong kumikilos, parang ahas na may 4 na matutulis na kuko. Sa sandaling tumalbog ito sa hangin, hinampas ni Tomas gamit ang pinatigas na ugat ng bakawan. Damapo ang hampas ng malakas, at bumagsak ang nilalang sa buhangin. Sumirit ang halakhak nitong hindi galing sa tao. Tunog na kayang magpatayo ng balahibo ng kahit pinakamatapang na mangingisda sa sitio Lagandian. Umurong kayo, sigaw ni Tomas sa mga taong nanunood. Nagkandara pa ang ilan papalayo. Si Rosa naman ay nakahawak sa ina. Nanginginig, takot na takot, ngunit hindi umaatres. Rosa, doon ka sa likod ko, utos ni Tomas. Hindi gumalaw ang dalaga, kaya't umusag na lamang siya at tinakpan ng nanay niya gamit ang katawan. Samantala, nagsimulang gumapang muli ang nilalang, hindi ito nasaktan ng husto, lumalakas pa ang kilos bawat segundo na tila humihigop ng lakas mula sa lupa at hangin na nakapaligid. Napansin ni Tomas, ang nilalang ay hindi lumalakad, dumudulas ang katawan nitong maitim at mahaba, ngunit ang mga kuko ay sumasaksak sa buhangin na parang ang bawat baon ay paghanda sa pagtalon. Hindi ko ito kayang pigilan ng ako lang, bulong ni Tomas sa sarili, pero kailangan kong subukan. Mabilis niyang sinungkit ang isang maliit na bote sa sisidlan, may lamang itim na langis, gawa sa pinaghalong dagta ng bakawan at halamang dagat na tinatawag ng mga matatanda bilang panabla. Inilalagay ito ng mga albularyo kapag may nilalang na sumusubok pumasok sa katawan ng tao. Binuksan niya ang takip, at nang makalapit ang nilalang, itinapon niya ang langis sa katawan nito. Pagdikit ng langis, nagsimulang kumulo ang balat ng nilalang, nagngit-ngit ito ng galit, at ang tunog ay parang pinaghalo ng iyak at sigaw ng hayop. "Masasaktan ka pa!" Sigaw ni Tomas, sabay hagis ng isa pang patak ng langis. Lalo itong nagulol, at biglang nagpakawalan ng isang malakas na lundag. Pero handa si Tomas, sinalo niya ito gamit ang tali ng bakawan at ibinalot sa katawan ng nilalang. Pero dito nagsimula ang mas malala, sa halip na mabihag, dumami ang lakas ng nilalang, parang lalo pa itong nagiging agresibo sa bawat segundo. "Tomas!" sigaw ni Lester mula sa malayo. "Ano ba yan?" Isa sa mga tagapaghanap ng mga aswang dito sa Masbate, sagot ni Tomas, hirap-hirap habang pinipigilan ang paggalaw nito. "Kung makapasok to sa katawan ng tao, hindi mo na mailalabas ng buhay ang hino-host." Nagsigawan ang mga kapitbahay at lalong nagtakbuhan, may ilang nagdasal, may ilang nagtakip ng tainga, pero walang lumapit para tumulong. Dumulas ang nilalang mula sa pagkakatali, at sa lakas ng pagbitaw, muntik nang matamba si Tomas. Nanigas ang lahat nang makita nilang patungo na ang nilalang kay Rosa. "Rosa, umilag ka," sigaw ni Tomas. Ngunit hindi gumalaw ang dalaga, nakaluhod pa rin sa gilid ng ina, parang naging bato sa takot. Sa isang iglap, tumalon ang nilalang. Buka ang panga nito, at ang matatalas ng ngipin ay nakalaan sa leeg ng dalaga. Pero bago ito damaykit, tumalon si Tomas at sinunggaban ang nilalang sa ere. Gamulong sila sa buhangin. Nang makabangon siya, duguan ang balikat niya, kinagat siya ng nilalang. "Tomas!" sigaw ni Rosa. "Huwag kang lumapit!" sigaw niya. Nanginginig ang kamay ni Tomas habang pinipigilan ang nilalang na sumugod muli. Ramdam niya ang kirot sa balikat, parang may gumagapang na lamig mula sa sugat papunta sa braso niya. Alam niya ang ibig sabihin nito,
sinusubukan siyang angkinin. Pero hindi siya nagpadala sa takot, bago pa makakilos ang nilalang, itinaas niya ang kamay, kumuha ng isang dakot ng asin mula sa supot sa baywang niya, at binato iyon diretso sa bunganga ng nilalang. Sumirit ang malakas na hiyaw ng nilalang, mas malakas kaysa kanina. Kumikislat ang bibig nito, bumubula ang dila, at nabalot ng puting usok ang katawan. Hindi ka makakalapit sa kanila, sabi ni Tomas. Sa unang pagkakataon mula nang lumabas ito sa sugat, umatras ang nilalang, dahan-dahan, paikot, parang naghahanap ng bagong host. Napatitig si Tomas kay Aling Paing, hindi pa rin gumagalaw ang matanda, nakahiga na parang wala ng lakas. Rosa, sabi ni Tomas, hawak mo ba yung timba ng asin sa tabi? Tumayo si Rosa at tumakbo papunta sa dinaraanan nila sa pangingisda. Kinuha niya ang maliit na timba. Hingal na hingal nang ibalik niya ito kay Tomas. Eto, Tomas. Kinuha niya ito, at nang muling sumugod ang nilalang, itinapon niya ang isang dakot ng asin sa harap nito. Para itong nabangga ng malakas, at tumilapon pabalik. Ngunit bago siya makasunod na umatake, biglang lumipad ang nilalang paakyat, at sa isang iglap ay nawala sa mata ng lahat. Tahimik ang buong dalampasigan, kahit ang alon, parang naghinay-hinay sa pagragasa. Tomas, tapos na ba? Tanong ni Rosa. Umiling si Tomas. Hindi, bumalik lang yan sa pinanggalingan, o naghahanap ng mas madaling atakihin. Kumuyam ang palad niya, at kapag hindi natin natapos ito, babalik yun, mas malakas, mas gutom. Lumingon siya kay Aling Paing, mas malala ang itsura niya ngayon, lalong lumalim ang tatlong sugat, at parang may kumikiskes muli mula sa loob. Hindi pa tapos, sabi ni Tomas, hindi yun ang buong anyo ng aswang na sumusubok pumasok kay Aling Paing, parte lang yun, tagapagbukas. Mas malala pa, bulong ni Lester. Oo, sagot ni Tomas, at ngayong nasaktan ko sila, siguradong babalik sila, hindi na sa dilim, hindi na nagtatago. Tumingin siya sa paligid, papunta na sila dito. Biglang hamangin ng malakas mula sa kagubatan sa gilid ng dalampasigan. At sa loob ng hangin, may maririnig na pagaspas, pag-ungol, at paglakad ng maraming paa, hindi paa ng tao. Tumayo si Tomas, matigas ang tingin. Rosa, ilayo mo ang mga bata, ilagay niyo si Aling Paing sa gitna, maghanda kayo ng asin, isang bilog, nandyan na sila, dagdag niya. At habang papalapit ang mga tunog mula sa kagubatan, kitang-kita niyang gumagalaw ang mga dahon at damo, hindi dahil sa hangin, kundi dahil may dumarating, marami sila, at gutom. Naglakad lapit ang mga dahon at damo sa gilid ng kagubatan, at sa bawat pag-uga ay mas lumalakas ang mga pag-ungol, hindi na ito basta tunog, para itong pinaghalong hayop at tao na pilit binibigkas ang hindi dapat marinig. Sabay-sabay na napaatras ang mga kapitbahay, si Lester, kahit nanginginig, ay hinayla ang dalawang bata papunta sa likuran ni Rosa. Si Rosa naman ay mabilis na ikinakalat ang asin sa lupa, nililikha ang bilog na sinabi ni Tomas. Tomas, gaano karami sila? Bulong nito, nanginginig ang boses. Marami, sagot ni Tomas, hindi inaalis ang tingin sa papalapit na mga silahis ng galaw sa kagubatan, at hindi sila karaniwang aswang, mga tagahanap sila, mga nilalang na sumusugod kapag may host silang gusto kunin. Sa gitna ng bilog, si Aling Paing ay nanginginig na parang nilalamig ng todo. Ang tatlong sugat sa likuran niya ay muling kumikirot, nagbubukas sarado na para bang may humihila mula sa loob. Rosa, bantayan mo siya, sabi ni Tomas. Huwag na huwag kang lalabas ng bilog ng asin. Napatingin si Rosa sa kanya. Ikaw, lalaban ka mag-isa? Hindi ako mag-isa, sagot ni Tomas. May dagat sa tabi natin. Hindi yun sagot na inaasahan ng dalaga, pero may bigat, may tiwala, alam niyang sanay si Tomas sa ganitong laban. Ngunit ngayon ay iba ang pakiramdam, para bang hindi pangkaraniwang aswang ang haharapin niya ngayong gabi sa nasunugan. Mula sa kadiliman ng kagubatan ay lumabas ang tatlong nilalang, paaba ang katawan, manipis ang mga galami, at ang mga mukha ay parang binatak na balat ng tao na sinabayan ng matatalas na bagang parang patent. Nangangintab ang katawan nila, parang basa ngunit hindi naaapektuhan ng buhangin sa paanan nila.
Sa bawat hakbang, parang humuhuni sila ng matining na tunog na nakakasakit sa pandinig. Tomas, sigaw ni Lester, 4, hindi, 5, 5 sila. Hindi na tumingin si Tomas, alam niya, ramdam niya ang presensya ng bawat isa. Hindi ito unang beses na nakasalubong niya ang mga ganitong uri sa Masbate, pero ngayong magkakasama sila, ibang klaseng panganib ang dala. Humakbang si Tomas papunta sa harap ng bilog, hawak ang ugat ng bakawan, kinuha rin niya ang maliit na sisidlan ng asin at isinabad sa baywang. Lumapit kayo, bulong niya, tapusin na natin to. Umungol ang isa sa mga tagahanap at biglang tumakbo ng sobrang bilis, parang hindi lumalapat ang paa sa lupa. Sa isang iglap ay nasa harapan na ni Tomas ang nilalang, nakabuka ang bibig na may patulis na dila na hahampas sana sa dibdib niya. Pero mas mabilis si Tomas, itinaas niya ang bakawan at sinalubong ang dila ng nilalang, umuga ang hangin sa lakas ng pagbanga, nanginginig ang dila ng aswang habang pilit tinutulak ang baras ng bakawan. Kumuha si Tomas ng asin gamit ang isang kamay at itinapon yun sa dila. Sumirit ang halakhak ng nilalang, masakit, matinis, galit. Bigla itong umatras, pero may isa pang nilalang mula sa kanan ang humabol, susunggab sana sa tagiliran ni Tomas. Agad niyang iniikot ang bakawan at hinampas ito sa tagiliran. Tumilapon ang nilalang, gamulong sa lupa, pero hindi nasaktan ng husto. Tumasek ang buhangin, humigpit ang hangin, at saka sila sabay-sabay na sumugod. Dalawa mula sa kaliwa, isa sa gitna, dalawa mula sa kanan, parang mga gutom na hayop na sabay-sabay sumusugod sa biktima, nanginginig ang lupa sa paglapit nila. Lester, Rosa, huwag kayong lalabas, sigaw ni Tomas, at sinugod niya rin sila, hindi bilang mangingisda, kundi bilang albularyo ng Sitio Lagundian. Unang nilalang ay tinamaan niya sa mukha gamit ang bakawan, pangalawa ay sinalubong ng sipa sa sikmura, sapat para magpatalsik dito, ang pangatlo ay muntik na siyang kagatin sa braso, pero nakaiwas siya at binuhusan ng asin ang ulo nito, nabulag ang nilalang. Ngunit bago pa siya makabangon mula sa pag-atake, ang dalawang natitira ay sabay na dumamba sa likuran niya, narinig niya ang pag-ungol nila sa likod, mabilis na papalapit. Wala na siyang oras para tumalikod, kaya ginawa niya ang tanging bagay na naiisip niya. Hinampas niya ang bakawan sa buhangin, tumalsik ang alon ng pinong buhangin at tumama sa dalawang nilalang, habang nakapikit at nag-aalangan sila sa kilos. Kinuha ni Tomas ang sisidlan ng itim na langis at itinapon ang kalahati nito sa pinakamalapit na nilalang. Parang sinusunog ng malamig na apoy ang balat ng nilalang, nagkikislat ito, pumipilipit, nagmamakaawa sa isang tunog na hindi galing sa tao. Pero ang isa pa, ang pinakamalaki, ay hindi nataman, at ito ang pinakamabilis. Sa isang iglap, hinayla nito si Tomas sa balikat, napasigaw si Rosa. Tomas nang mabitawan siya nito, tumilapon si Tomas sa buhangin, damyugo ang bibig niya, at muntik nang mawala ang hawak sa bakawan. Tumayo ang nilalang sa harapan niya, naglalaway, at handa siyang lamunin. Kumapit siya sa lupa, marahan, pilit na tumatayo. Tapos na ba ako? Bulong niya sa sarili. Ngunit nang sumugod ang nilalang, may biglang dumagundong sa dagat. Tumimo sa loob ng kadiliman ang malakas na pagsabog ng alon, tumaas ang tubig, parang tumindig ang buong dagat, at mula sa ilalim ng alon ay sumirit ang tubig dagat ng paikat. Mula sa dagat, may biglang sumirit na matulis na galaw, hindi tao, hindi hayop, ngunit gawa ng kalikasan. Tumama ang bagyo ng tubig sa nilalang natatapos sana kay Tomas. Tumilapon ito ng malayo, napahawak si Tomas sa lupa, nanginginig. Salamat, bulong niya, hindi mo ako iniwan. Muling sumugod ang apat na nilalang na natira. Ngunit ngayon ay may bago silang kalaban, isang puwersang galing sa dagat na tila pumipigil sa kanila lumapit sa bilog ng asin. Nagkatinginan ang mga tagahanap, at sabay-sabay silang umatras. Hindi sila tumakbo, hindi sila nawala, naghintay lamang sila sa labas ng hangganan. Tomas, bulong ni Rosa, bakit sila? Huminto, dahan-dahan tumayo si Tomas. Dinampot ang bakawan, kahit hirap na ang braso. Hindi sila papasok,
hindi nila kayang lusutan ang bilog ng asin at ang dagat na pumipigil sa kanila. Pero, bakit nandyan pa sila? Dahil may hinihintay sila. Ang ano? Napatingin si Tomas kay Aling Paing, na ngayon ay mas malala ang kalagayan. Ang sugat sa likod ng matanda ay hindi na sugat, kundi butas na humihinga, lumalawak sa bawat segundo. At mula dito ay may parang kumakalas sa loob. Hindi sila aalis, sabi ni Tomas, naninigas ang panga, hanggang lumabas ang tunay na aswang na sumusubok pumasok kay Aling Paing. Hindi nila tayo titigilan, dagdag niya. Hanggang makuha nila ang katawan, tahimik ang lahat, wala ng hangin, wala ng ingay, sa gitna ng bilog, napasigaw si Aling Paing, sigaw na hindi boses ng matanda, at sa loob ng sugat niya, may humahatak palabas. Umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan ang sigaw ni Aling Paing, hindi yun boses na mula sa matandang sanay na sa hirap ng pangingisda, iba, matinis, mabigat, at parang may halong tunog ng mga hayop na hindi dapat umiiral sa lupa. Lester, Rosa, layo kayo, sigaw ni Tomas habang pilit niyang isinusuksok ang natitirang asin sa palad, nanginginig ang kamay niya, hindi sa takot, kundi dahil sa hapdi ng sugat na kumakalat sa balikat niya. Sa gitna ng bilog ng asin, kumikiskis ang lupa, para bang may humihila mula sa ilalim, umangat ang likod ni Aling Paing, tumitibok na parang may sariling buhay, at unti-unting bamuka ang tatlong sugat, hindi na parang hiwa kundi parang bungangang pilit na binubuksan mula sa loob. Tomas, bulong ni Rosa, nangingilid ang luha, ano yan? Hindi sumagot si Tomas, alam niya ang sagot, pero ayaw niyang marinig ni Rosa. Biglang nagkaroon ng matinis na tunog mula sa sugat ni Aling Paing, at mula roon, may lumabas na mahaba, madulash, at kumikilos na galamay, sumunod pa ang isa, at isa pa. Hanggang sa tuluyang lumabas ang isang nilalang, mas malaki, mas mabigat, mas malubha kaysa sa mga tagahanap. Ito ang tunay na aswang, hindi na ito nagtatago sa balat ng tao, hindi na ito manipis, hindi na ito parang ahas, ang katawan nito ay parang pinaghalong paniki, isda, at tao, nakapulupot ang mga galamay na parang gustong kumawala mula sa sugat kung saan ito nanggaling. Sa sandaling humiwalay ito kay Aling Paing, bumagsak ang matanda, parang pinagkaaitan ng lakas ng buong katawan. Tomas, sigaw ni Lester, kailangan natin siya ilayo. Wala munang gagalaw, sagot ni Tomas, kapag may lumabas sa bilog, mamamatay siya. Umungol ang bagong aswang. Ang tunog ay mas masakit pakinggan kaysa sa kahit anong narinig nila, sobrang lakas na pati hangin ay parang umuuga. Nang makita ng mga tagahanap ang lumabas, sabay-sabay silang yumuko, para silang nagbigay galang. Tumayo si Tomas, pinunasan ang dugo sa bibig, tinitigan ang nilalang. Nandyan ka na, bulong niya, matagal na kitang hinahanap. Sumugod ang pangunahing aswang na tila hindi lumalapat ang paa sa lupa, napakabilis, parang kidlat, sa isang iglap, nasa harapan na ito ng bilog, nakaharap kay Tomas. Tinire nito si Tomas ng isang galamay, mahaba, may dulo na parang matulis ng ngipin, napatakbo si Tomas palayo para hindi tamaan ang bilog ng asin. Nang tumama ang galamay sa lupa, bigla itong lumubog, para bang gusto nitong higupin ang sahig papunta sa ilalim. Tumakbo si Tomas, nililibot ang bilog, sinasalo niya ang bawat hampas ng galamay gamit ang ugat ng bakawan, sa bawat bangga, umuuga ang buong kahoy. Tomas, hindi mo yan kakayanin, sigaw ni Rosa. Huwag kang lalapit, balik sigaw niya, bahala na ako dito. Sinalubong niya ang susunod na galamay, ngunit nung pang-apat na hampas ay napaluhod siya, pumutok ang sugat sa balikat niya, damyugo. Dumulas ang bakawan mula sa kamay niya. At doon tumama ang isa pang galamay, tumilapon si Tomas papunta sa buhangin. Tomas, sigaw ni Rosa, halos lumabas ng bilog. Wag, sigaw ni Tomas habang pinipilit tumayo, hindi ka lalabas. Humablat ang punong aswang ng isa pang galamay, sabay hampas kay Tomas sa sahig, parang hindi tao ang lakas nito. Umuga ang lupa, lumipad ang buhangin, pero bago ito makaulit, lumakas ang dagat, muling nagpakawala ng malakas na hampas ng tubig ang karagatan,
parang nag-aalburuto, parang gustong ibato ang buong alon papunta sa nilalang. Tumigil ang punong aswang, tumingin sa dagat, umungol. "Takot ka sa dagat?" bulong ni Tomas habang tumatayo dahan-dahan. Tumingin ang nilalang sa kanya, galit, parang sinasabi ng kilos nito na hindi yun takot, kundi respeto sa puwersang nagbabantay mula sa dagat. "Tomas, paano natin to tatapusin?" tanong ni Rosa, halos maputol ang boses. "Tanging paraan lang," bulong niya, "ay ibalik siya kung saan siya nanggaling." Lumapit si Tomas sa bilog. "Itaas niyo si Aling Paing." "Tomas, delikado, gawin niyo." Sabay-sabay nilang binuhat ng marahan ang matanda. Hindi na ito gumagalaw, halos wala ng lakas ang katawan. Niyuko ni Tomas ang ulo niya at nilagay ang palad sa tabi ng sugat. Hindi para hilutin, hindi para gamutin, kundi para ibalik ang nilalang pabalik sa pinag-ugat nito. Kinuha niya ang natitirang itim na langis, sinira ang takip gamit ang ngipin, at ibinuhos ang lahat sa sugat ni Aling Paing. Isang sigaw ang sumambulat mula sa punong aswang, galit, sakit, takot, at puot na pinaghalo. Kumipit ang gal-ami nito sa lupa, at bigla itong sumugod. "Tomas!" sigaw ni Rosa, ngunit hinarang ng dagat ang punong aswang, isang bugso ng tubig ang sumalpok dito at itinulak palayo. Kasabay ng pag-urong, hinigop ng sugat ni Aling Paing ang bahagi ng nilalang. Parang may humihila sa kanya pabalik, "Ayan na," sigaw ni Tomas. "Pilitin mo, huwag kang bibitaw." Umarko ang katawan ng punong aswang, parang binabali ang bawat litid habang ibig nitong manatili sa lupa, ngunit sa bawat paghila ng dagat, sa bawat bulwak ng langis, sa bawat asin na nakapalibot. Unti-unti itong nawala ng lakas, tumili ito ng napakalakas. At saka sumabog sa kumpol ng itim na usok, hindi umangat, hindi lumipad, kundi diretsyong bumalik sa sugat ng matanda. Kasabay ng pagsara ng sugat ni Aling Paing, sabay-sabay na tumakbo palayo ang mga tagahanap, hindi sila lumipad, hindi sila naglaho, tumakbo sila papunta sa kagubatan, parang natakot. Tapos ang laban, nang hamupa ang alon at tumahimik ang dagat, napaupo si Tomas sa buhangin, basang-basa ng dugo, pagod, at halos wala ng lakas. Lumapit si Rosa at lumuhad sa tabi niya. "Tomas, buhay ka?" bulong niya sabay hawak sa braso nito. Ngumiti si Tomas ng mahina, "Hindi pa ako pwedeng mawala, may mga bantay pa akong barangay." Napahagulgol si Rosa habang yakap siya ng mahigpit. Si Aling Paing ay huminga ng malalim, parang bagong silang na bata, hindi pa siya gising, pero buhay. Narinig nilang kumaluskos ang mga kapitbahay na lumalapit, nag-iiyakan sa ginhawa. "Tomas, ano ang mangyayari sa mga tagahanap?" tanong ni Lester habang lumalapit. "Tatakbo sila," sagot ni Tomas, "pero babalik sila." "Bakit?" tumingin si Tomas sa dagat, sa alon na kumikilos ng marahan. Dahil hindi pa tapos ang trabaho ng isang albularyo, lalo na kung ang kalaban ay nagtatago sa balat ng tao. Huminga siya ng malalim, pero hindi sila mananalo, hindi habang may dagat na nasa tabi natin. At sa tahimik na dalampasigan ng nasunugan, Monreal, Masbate, sumikat ang unang sinag ng araw, walang iyak, walang ingay, tanging pagod, pagpasalamat, at ang malamig na hangin na naglalakbay sa umaga. Tapos na ang gabi ng aswang, pero alam nilang hindi iyon ang huli, hindi kailanman nagtatapos ang tungkulin ng isang mangingisdang albularyo.